Tila isa-isa raw binabawasan ang mga miyembro ng Senate Minority ayon kay Senador Alan Peter Cayetano. Ito'y matapos sabihin ni NBI Director Melvin Matibag na iimbestigahan nila ang umano'y mga anomalya sa pagpapatayo ng sports complex na ginamit sa 2019 Southeast Asian Games. World-class na sports complex sa New Clark City sa Tarlac ang ibinida ng gobyerno nung idao sa bansa ang Southeast Asian Games noong 2019. Kasama rito ang Codron na sinindihan bilang hudyat ng simula ng palaro. Hindi raw dumaan sa auditing ng COA ang bilyon-bilyong pisong pondo na ginamit sa 2019 SEA Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may aligasyon din umano na nagpasok ng pondo rito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa mga ulat, aabot sa 7.5 billion pesos na pinagsamang public funds at private donations at sponsorships ang pondo para sa 2019 SEA Games. So hinahabol nila mga boss yung billion pesos na kitang-kita naman yung world-class na proyekto, tapos tahimik sila sa wasak-wasak at mga ghost project. Ganun sila kaugok. Talaga naman. Talaga naman. Good morning mga boss, welcome back sa panibago nating video. Pakilala ko lang sa inyo ang alaga kong aso, si Papi. So behave Papi ha, behave! So ngayon mga boss, balikan lang natin yung pahayag ni Cayetano na kung saan inisa-isa. So tama nga naman mga boss, dahil unang kinasuhan dito si Jingo Estrada, tapos kasunod si Marcolita, tapos ngayon ang tinatarget nila si Alan Peter Cayetano naman. Halika panoorin natin. Tila isa-isa raw binabawasan ang mga miyembro ng Senate Minority ayon kay Senador Alan Peter Cayetano. Ito'y matapos sabihin ni NBI Director Melvin Matibag na iimbestigahan nila ang umano'y mga anomalya sa pagpapatayo ng sports complex na ginamit sa 2019 Southeast Asian Games. Giiti Cayetano na nooy Philippine SEA Games Organizing Committee Chairman, walang anomalya sa pag-host ng Pilipinas sa palaro. May unang balita si John Consulta. So alam niyo ho ba na itong Clark City, ito yung isa sa pinaka world class na ipinagawa ni dating Pangulong Duterte mga boss na build. Tapos ngayon pinagdiskitaan nila, nakitang-kita na nga yung proyekto, world class pa, kumpara doon sa mga flood control na ghost project na umabot ng trillion pesos. Tapos ngayon dito sila nakafocus sa Clark City mga boss para idin si Alan Peter Cayetano. Dahil si Alan Peter Cayetano yung chairman dati dito mga boss. World-class na sports complex sa New Clark City sa Tarlac ang ibinida ng gobyerno nung idao sa bansa ang Southeast Asian Games noong 2019. Kasama rito ang Codron na sinindihan bilang hudyat ng simula ng palaro. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag, balak ng ahensyang imbestigahan ang pasilidad. May nakarating daw na impormasyon na may irregularidad umano sa ginastos ng pondo para rito. Nakarating sa amin, bilyon-bilyon pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At mayroong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion sa GAA na hindi binayad. So ito, imbestigahan namin to. Malaking kaso rin ito. Ayon kay Matibag, wala rin umanong ginawang bidding sa paggawa ng sports complex. Ito yung tungkol dun sa it's a Malaysian company na sila yung nag-build ditong sport area na to. Walang bidding, tapos nabayaran ng mabilisan na 10 billion yung halaga, congressional insertion. So sisilipin namin to. Kasama sa sisilipin ng NBI ay ang Codron na nagkakahalaga ng 45 million pesos ayon sa organizing committee kung saan naging chairman si ngayoy Senator Alan Peter Cayetano. Walang pinangalanan si Matibag, pero sa pagkapatuloy ng impeachment trial, inalmahan ni Cayetano ang mga sinabi ng NBI Director. Mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure. Dito, hindi nakapagpigil si Cayetano na kung saan hinamon dito si Attorney Melvin Matibag. Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Ayon kay Cayetano, walang anomalya sa pag-host ng Pilipinas sa SEA Games noong 2019. Hindi rin daw pwede noon makialam sa insertion si Cayetano dahil hindi siya bahagi ng Senado o Kamara noon. Wala rin daw siyang kinalaman sa pagpapatayo ng sports complex.
na pinamahalaan anya ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA. It was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. Sinisikap namin kunin ang panig ng nooy President and CEO ng BCDA at ngayon DPWH Secretary Vince Dizon. Hirit pa ni Cayetano na apektuhan ng trial dahil sa ginagawa ni Matibag na nakatakda ring humarap bilang testigo ng prosecution. It is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated. Liquidated po lahat yun. A marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. Tinukoy rin ni Cayetano ang hinala ng minorya na tila isa-isa silang kinakasuhan para mawala sa impeachment trial. Binabawasan talaga kami. Iniisa-isa. Even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Ayon naman kay Matibag, Unang-una, hindi naman ako nakikipagbarayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happens siguro na siya involved dito, no? At tayo naman, ang record naman ng NBI, we'll always go where the evidence will lead us kung ano yung batas, kung ano yung proseso. And I'm sure si Senator Alan, kung siya kasama rin dito, I'm sure that he will appreciate na may imbestigahan natin ito ng maayos. So ito pa mga boss, talagang pilit na ikinakabit sa mga Duterte yung issue sa Clark, Pampanga mga boss. Halikaw, panorin natin. Hindi raw dumaan sa auditing ng COA ang bilyon-bilyong pisong pondo na ginamit sa 2019 SEA Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may aligasyon din umano na nagpasok ng pondo rito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinisilip din ng ahensya ang posibleng paglabag ni Senator Alan Peter Cayetano sa anti-dummy law matapos madiskubreng wala ang kanyang pangalan sa listahan ng FISGOC Board of Trustees. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Malanapoles pork barrel scam kung ituring ni NBI Director Melvin Matibag ang unliquidated funds na pumasok sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC noong 2019. Sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Matibag na dahil pondo ng pamahalaan ang ibinuhos sa isang privately formed non-government organization gaya ng FISGOC, dapat ay dumaan ito sa auditing process ng Commission on Audit. Nagkaroon po dapat siya ng Blue Ribbon Committee hearing kung saan ang dating Senator Dick Gordon, siya po ang chairman ng committee ng Blue Ribbon noon. So meron na po silang ginagawa report. It's through the privilege speech of Senator Risa Ontiveros, and also there was also a mention that si Senator Ping Lacson noon questioning that, pero for some reason, hindi na po natuloy yung hearing na yan. So, ngayon mga boss, tingnan nyo kung magkano yung halaga na pilit ipinapasok ni Melvin Matibag yung issue na iimbestigahan daw niya mga boss. Batay sa mga ulat, aabot sa 7.5 billion pesos na pinagsamang public funds at private donations at sponsorships ang pondo para sa 2019 SEA Games. O biruin mo, may kasamang private organization pa dito o private donation mga boss. Tapos ngayon, ginawang malaking issue. At noong 2020, napuna na rin ng COA ang 2.2 billion pesos na umano'y unliquidated funds na inilaan ng pamahalaan sa FISGOC. Pati na rin ang mahigit 500 million pesos na napunta naman sa Philippine Olympic Committee o POC. So galit na galit si Attorney Melvin Matibag dito sa bilyong piso. Nakitang-kita naman yung proyekto mga boss, yung actual, yung physical na inventory ng proyekto. Tapos tahimik na tahimik sa flood control na trillion pesos. Kung titingnan po nga po natin yan, meron pa nga po mga private donors na nagpasok dyan. And there is an allegation, it's an allegation that's yet to be verified, that the Office of the President meron pong ipinasok na 15 billion pa dyan sa FISGOC po. Parang it came from a confidential or intelligence fund po. Paglilinaw ni Matibag, hindi pa tiyak ang mga numero, kaya ginagawa nila ang investigasyon. Pero sa ngayon, meron na rin umano silang leads. Sa Lunes, maglalabas na raw ng subpina ang NBI laban sa mga dating opisyal ng FISGOC.
Hindi kasama rito ang nooy pinakilalang chairman ng organizing committee na si Senador Alan Peter Cayetano dahil nalaman din ng ahensya na hindi pala ito nakalista sa Board of Trustees ng FISGO. I was surprised na wala yung pangalan niya because you cannot be a chairman under the corporation code if you are not the member of the board. Board of Trustees too. If it's not accurate, there's a possibility of violation already, that is perjury. Kung naman po he is actually the one acting as chairman tapos merong mga nalagay dyan na hindi sila talaga yun, that is anti-dami naman po. So there's a lot of questions. Una nang sinabi ni Cayetano na bukas siya sa anumang investigasyon dahil wala naman daw siyang tinatago. And if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. So, go ahead. Sa ngayon, maaga pa umano para sabihing mahaharap sa asunto ang mga personalidad na sangkot. Malalimang pagbusisi raw kasi ang kailangan para bigyang linaw ang kaso. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-follow para updated kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!